Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito at welcome po sa ating selebrasyon ng banal na misa. Ganyan din sa ating mga kapatid na kasama natin online via live streaming. Welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio dito sa Batangas. Sabayan niyo po kami sa ating pananalangin para sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating paghiling sa Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Gayon din, isama natin sa panalangin ito, sa misang ito, lahat ng may mga karamdaman, mga naghahanda para sa kanilang eksaminasyon, at gayon din sa mga magbabiyahe, naway tulungan at gabayan kayong lahat ng Panginoong Jesucristo. Isama natin ang mga kapatid nating may karamdaman na nasa kanilang mga tahanan at gayon din ang mga nasa ospital. Ngayong araw, mga kapatid, ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni San Roque, isang Pransiskanong pari at naglingkod sa Panginoon matapos ibigay lahat ng yaman sa mga mahihirap at namatay sa pamamagitan ng isang sakit sa kanilang kapanahunan sa kanyang paglilingkod sa mga nangangailangan, sa may mga karamdaman. Kaya naman hilingin natin sa ating patron Santo Padre Pio at sa santong ating ipinagdiriwang na si San Roque, tulungan tayo sa ating mga kahilingan, lalo't higit sa ating mga karamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo si San Roque upang hanapin ang iyong paghahari sa sanlibutan sa pamumuhay ng may ganap na pagmamahal. Ipagkaloob mong kaming pinalalakas ng kanyang pagdarasal ay masayang makatahak sa landas ng pag-ibig mong tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama at Hitea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin.
Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga, at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahuburan. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan, nakipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng mga magagandang borda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulsera sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tenga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabubordahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot-pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad na mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat, nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa Diyos, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mag-anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal na Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang lahat po ay magsitayo.
sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit inutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa, subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba ay nangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kung hindi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-aasawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli isang magandang umaga sa ating lahat, gayon din po sa ating mga nanonood sa ating live streaming. Welcome po dito sa ating pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Narinig natin ang unang pagbasa mula kay Propeta Ezekiel at narinig natin ang kwento ng pag-ibig, ang love story, kung paanong sinubaybayan ng lalaking ito ang pagdadalaga ng isang babae at niyakap niya ito sa pag-ibig. Yan, so hindi na natin palalawakin ang husto sapagkat alam natin lahat tayo ay mayroong kahit papaano ay karanasan sa pag-ibig. Sa pagpapalalim nito sa tulong ng Diyos. Kaya naman ang ating ebanghelyo ay patungkol sa tanong ng mga Pariseo kay Jesus, naaayon ba sa isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawang babae? At sinagot sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At dahil dito, kapag sila ay nag-iibigan, sila ay magsasama bilang isa. Hihiwalay ang lalaki at ang babae sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, upang magsama, buuin ang pamilya at palaguin ang pag-ibig na meron sila.
ang pag-ibig na pinagsasaluhan ng mag-asawa. Kaya sabi ni Kristo, walang kahit na sino ang makapaghihiwalay sa kanila. Yan ang utos ng Diyos. Kaya ito rin ang maririnig natin kapag mga pagbasa, isa sa mga maraming pagbasa sa panahon ng seremonya ng kasal. Sapagkat nire-remind tayo, pinapaalalahanan tayo sa pag-ibig ng Diyos na pinagbuklod tayo, pinag-isipan natin ang pagmamahalan na ito. Pero sabi ng mga Pariseo, bakit si Moises, sinabi niya maaaring hiwalayan ng lalaki basta lamang magbigay ng sulat upang malaman ng asawang babae na siya ay hihiwalayan para makapaghanda. At sinagot sila ni Jesus, dahil matigas ang inyong ulo, kahit anong utos ang sabihin ni Moises, kahit anong utos ang meron ng Diyos, gagawa at gagawa ng paraan ng paghihiwalay ang tao. Kaya sabi ni Moises, maaaring sabihin natin kaya ginawa ni Moises iyon upang sabihin niya na maprotektahan ang asawang babae, makapaghanda kung ano ang gagawin ng kanyang asawang lalaki. Ngunit sabi ni Kristo, ngunit hindi gayon sa pasimula, sapagkat sila ay nilalang at binayayaan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ng mga apostoles, kung gayon po ang kahihinatnan ng mga lalaki, hindi na lang po yata kami mag-aasawa. Sabi naman ni Jesus, hindi lahat matagumpay sa larangan at buhay pag-aasawa. Maraming dahilan at nagbigay ng 3 dahilan ang Diyos, si Kristo. Una, ang mga taong nakatatanggap nito ay bibiyayaan ng Panginoon. May iba naman, hindi magiging matagumpay dahil sa kagagawa ng ibang tao. Yung taong wala nang ibang gagawin kundi sisirain ng pamilya, sisirain ng pagsasama, third party kumbaga. Nasa Biblia po, sinabi ni Kristo na masisira ang isang pamilya dahil sa kagagawan ng ibang tao. At ganoon ang magiging hantungan ng kanilang pagsasama. At ang pangatlo, mayroong iba naman, ang pangalawa, may iba naman dahil sa kultura. Dala ng kanilang kultura, hindi makakapangasawa. O yung iba naman, sa pangatlo, ay yung tungkol sa may mga tao na hindi talaga mag-aasawa para sa kaharian ng Panginoon. Yan ang buod ng ating ebanghelyo at kwento ng pag-ibig. Kung kaya sa panahon natin ngayon, alam natin na malaki ang usapin ng divorce sa ating bansa. At alam natin sa buong mundo, tayo at ang Vatican City ang walang divorce sa ngayon. Ano ngayon? Narinig natin ang stand ni Kristo mula sa kanyang mga sinasabi. Hindi pala ngayon lang ang usapin na ito. Maging dati sa panahon ni Kristo, naging usapin na ang mga bagay na ito. At hanggang ngayon, iyon pa rin ang sagot ni Kristo. Kung kaya ang ating simbahan, ang simbahang Katolika, ganoon pa rin ang kanyang paninindigan. Nakabatay pa rin sa turo ni Kristo sa ating panahon ngayon. Mananatili ang mag-asawa bilang mag-asawa. Bagamat nare-respeto ng simbahan, anuman ang kanyang o ang mga miyembro nito kung anuman ang kanilang desisyon. Nire-respeto ng simbahan anuman ang desisyon ng institusyon, ng ibang institusyon, ng ibang paniniwala, ng ating pamahalaan. Ngunit mananatili ang turo ng simbahan. Ibig pong sabihin, sinasabi sa atin ng mga obispo, na nariyan ang turo ng simbahan at ito ang paninindigan, ngunit hindi kayo dinidiktahan kung ano ang inyong gagawin.
sapagkat tayo ay binigyang laya ng Diyos na makapamili, ngunit mananatili ang turo ng simbahan sa larangan at bagay na ito. Kaya maraming mga dialogo, maraming pag-uusap ang ginagawa. At hindi ibig sabihin na ang ibang bansa ay mayroon ng diborsyo, ay umaayon ang simbahang Katolika. Hindi pa rin umaayon ang simbahang Katolika sa buong mundo kahit ang kanilang bansa ay may usapin o may batas na ng diborsyo. Sa tingin ko, ganyan din ang ating paninindigan bilang simbahan sa Pilipinas. Ngunit hindi tayo dinidiktahan ng simbahan. Mananatili ang kalayaan ng bawat isa sa pagpili ng nais nila. Mananatili rin ang turo ng simbahan sa usaping ito. Kaya mga kapatid, manalangin tayo na sana maraming pamilya ang patuloy na magmamahal sa kanilang pamilya at pagsasama dahil sila ay binigkis ni Kristo sa sakramento. Ipagdasal natin ang bawat pamilya, bagamat alam nating may mga hindi nagiging successful. Ipagdasal natin sila. Ang ating dasal bilang mga Katoliko ay mahalaga kesa magdebate tayo sa kanila. Gayong yaon ang kanilang nais gawin. Ipagdasal natin sila. Yun ang mas makapangyarihan. Hayaan natin kung ano ang tingin ng ibang mananampalataya o ibang nananampalataya o mga sekta o relihiyon o ang ating pamahalaan. Ang mahalaga, ipagdasal natin ang bawat pamilya sa ating bansa. Gayon din, sa misang ito, isama natin ang lahat ng mga pamilya. Isama natin ang mga pamilyang masaya at matagumpay. Isama natin ang pamilyang may maraming pagsupok na pinagdaraanan sa larangan ng pagsasama at pag-iibigan. Idalangin natin ang mga pamilyang tuluyang nawasak dahil sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana. Ngayong si San Roque ay aming ginugunita at ipagkaloob mong kami pinalaya sa hadlang na makalupa ay tanging sa iyo lamang maging mariwasa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin sa araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot niya sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaysa ni San Roque at San Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pakikinabang at pakundangan kay San Roque na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain sa amin iyo'y sinimulan ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapahayag ni Kristo Jesus na nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan
at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari lamang ilabas sa mga nais pabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa banal na misang ito. Maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, at anuman ang inyong mga kahilingan, ito man ay sa kalusugan, sa pamilya, sa inyong pagbiyahe at mga examinations, naway basbasan kayo ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa ating mga kapatid na sumama sa atin via live streaming, and din sa lahat ng mga naglingkod para sa banal na misang ito. Maraming salamat. Anuman ang inyong mga gawain sa natitirang oras sa araw na ito, naway basbasan kayo ng Panginoon, lalo tigit ang inyong kalusugan at ang inyong mga hanap buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay